that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. This is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. Isabay, but he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they were wrought in God. Ulitin ko lang po sa verse 8. Sabi po dyan, the wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Let's pray. Lord, salamat sa mga salita, Panginoon. We pray na kayo pong magpala, Panginoon. Kayo pong maggabay. Kayo pong maganda ng puso't isipan at magturo. Panginoon, kayo pong magpaunawa sa amin. Ano yung aming topic ngayon? Kinalaman, Panginoon, last Friday soul winning, but ito po yung kinalaman po sa basically lahat ng aming pinagdadaanan. From that time, kami po yung naligtas niyo, Lord. Maalala namin ito, Lord. Then, how this affects us, Panginoon, after nun. So, habang nagpapatuloy kami sa inyo, paano kami naman lalakad, Panginoon, sa inyong kalooban, at katulad ng mga spiritual activities ng soul winning, intindihan namin kung paano ito, Lord, ma-accomplish, at paano kami, basically, sino kami magpapalid, paano ito ginagawa. Kailangan po, Lord, kayo malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Mga po na po. Okay, medyo na sobrang tulog ata. Dito na yung ano, dito. Peter, dito ka na. Easy, move ka na lang dito, man. Ha? Si Rapi na saan? Doon si Rapi. Dito. Si Peter. Stephen. Rapi, dito ka na daw. Daddy, yung jacket. Doon lang. Sige na, doon ka na kay Jason. Okay, so tulad ng nabanggit kanina umaga po, no? May ang dami po nangyari actually. Yung nag-observe kayo, no, Friday, no? So of course, yung pangatlong soul winning seminar na natin, pero bago last Friday, may kasama tayong dalawang other churches. But this is Brother Clardy lang sa isa, wala siya kasama, no? Okay. Of course, iba yung experience, tsaka yung flow. So, isa sa mga may nagtanong, ikaw ba na yung nagtanong nito? Sabi mong tanong kasi mamayan, ano gusto ko malaman eh, sino nagtanong nun? Sabi, paano malalaman eh, parang scripted lang yan. Alala mo yan? Ikaw nagtanong nun, di ba? Saan mo nakuha yun? Ikaw lang. Ha? Ano Marikina? May nagtanong sa'yo. Okay. Sino doon? Estudyante? Okay. Magandang tanong, no? Hindi siya nasiran. Magandang tanong yun, no? Scripted lang yun, eh. Ayan. So, nagsabi na scripted. Ano sa atin to, eh? Sa panahon natin, even sa Amerika. Pag sinabi scripted, negative ba yan o positive? Depende, di ba? Kung maganda yung script, ito scriptures to eh. Ibig sabihin ng scripted, sinulat eh. Pero sa pelikula kasi, kung sinabi scripted, kung anong sinulat doon, yun ang sasabihin mo. Doon, pagkakaalam ko, ibang artista, nag-a-adlib din niya. Kasi nga, parang pag scripted, parang hindi natural eh, di ba?
gusto ko sa yan. So, yung scripted na negative connotation, yung mga sinasabi natin yan tungkol sa isang bagay na supposedly hindi scripted, like tulad ng preaching, parang especially mamaya yung prayer, di ba? So may nakinig ako nagsabi nun, okay lang yung scripted yung prayer, binabasa. Pero lahat yung nag-umpisa ako sa Baptist, talagang hindi okay yun. Amen? Nakinig ba, Peter? So kasi bakit? Obviously, pag yung mga bagay na dapat galing sa puso mo, at yun nga, the more na alam mo kahit po sa school, may lesson dyan, okay din naman yung kasi yung, math, yan at yan ang math di ba? Wala naman na-invento ng bago sa math recently, meron ba? So wala, no? So pero, yung pagtuturo niya ng mga teacher, dapat hindi rin parang binabasa lang sa script. Di ba? Kasi parang robot punta tayo doon. Ganun ang itsura nung dating nun, no? So parang wala kang kausap din. Ngayon yung AI ngayon, parang robot na rin ang pinagaling. Pero robot pa rin yun. So, kaya I believe yan, may mga ganung objection, sabi niya, scripted naman yan ang tinanong kasi yun sa soul winning nung Friday. So, naintindihan ko parang, paano ba yan? Paano gagawin, especially yung mga bago, no? Ikaw ba'y parang sumusunod lang sa script or what? Para sa akin, nung nag-umpisa ako doon, tsaka nung tinuro ko din sa inyo, mayroon tayong script nun para lang yan, sinalala ko nga si Pami, di ba, humingi ka pa ng gano'n. And then, yung ating tracks, pwede mong gamitin yun bilang gano'n. Kasi sinusunod mo lang naman, Stephen, yung flow. Kasi pag nawala ka sa flow, tapos sabog-sabog ka, hindi ka maintindihan, may mga punto kang tama, kaso bakit nauna ito at hindi yun, ganyan. Kaya alam naman natin, soul winning, napakalawak na pwede siya maging madali, pero sa ibang nataniman na kung ano-anong napakala information na nagiging magulo. Kaya ngayon, natutulungan nga natin sila. So kaya dapat master mo yan. Parang yung mga teacher, ganun daw yun Kahit tayo, kaya nga may outline ako, nakita niyo ba yan? Parang di ako sabog-sabog, tapos doon minsan sumasabog din. Pero ganun talaga Sa ganitong setting naman kasi, karamihan sa inyo, kilala na ako, Pero mas maganda pa din yung may outline, di ba? May tamang flow. So, in that way, hindi masama yung scripted. Pero ang masama yung scripted, yun nga, pag yung nagbigay ng script is negative, di ba? Yan. Kaya nga, kahit yung mga sa call center, ganyan, may script yan Ang tawag namin doon, spill. So, hindi rin sana masama yun, kaso pag sinabi spill, talaga may pagkaano dun parang yan lang sabihin mo, parang press release. Yan sabihin mo, regardless na tanongin ka kung ano. Diba? So, yun ang iano natin ngayon kasi nakuha ko yung tanong nung Friday na parang gano'n. Paano nga pa mag-soul winning ka? Tama ba na sumusunod ka lang sa script? Or yung binakabuhay natin basically. Tama ba na parang robot tayo ng yes, Lord, Sunday school, po, amen, and then pray, basa, tulog, kain. Program, loop. Ngayon, agent. Ganun na ngayon. Okay ba yun? So, sa tanong, kaya na medyo natatawa tayo, di ba? Parang robot. Ayaw natin gusto sabihin na parang robot. Diba? Saka iba actually yung AI na yan, lalong tinatamad naasar lalo Kasi yung ginagawa nila, yung content nila ngayon, palibasa yung iba, walang kwenta na yung content. Di lalong walang kwenta, paulit-ulitin natin yung May napansin ba kayo sa mga content, minsan di natatapos. Kasi parang niraramdam yun. Gano'n ka ng random trivia, basahin mo, tapos yung nagbabasa, parang robot yung nagbabasa, di ba? Kasi niyo ba yan? Kasi ibig sabihin kasi, yung mga tao scroll lang na scroll yun. Hindi interesado. Ang importante sa kanila marami. Para ganyan ka lang ng ganyan. So ayaw natin ng ganon.
Lalo po yung mga taong demanding, lalo na pag yung mga, kahit nakikita mo nga dyan sa, lahat ngayon, ano na eh, ang tawag doon sa Jollibee ngayon, yung kiosk, no? Naka-kiosk na, di ba, ganyan. Eh, matatanda doon, gusto kong tatanong, ano bang maganda ngayon, gano'n. Sabihin mo nga sa akin, ganyan. Siyempre, yung mga ano, para mabilis, ayaw ng gano'n. So, lalo na pag importante yung tanong, ayaw mo ng robot ng kausap mo. Well, lalo na pag soul winning. Amen. Hindi mo pwedeng AI yan. Doon, may isasagot din sa'yo si Google. Kahit si Google dati may isasagot sa'yo. So, doon tayo papasok. Kaya ang title natin ngayon is Not Scripted but Spirit-Led. Doon na actually lahat yun. Amen. Not scripted but Spirit-Led. Sa soul winning, totoo to. But sa buong buhay natin, lalo na sa preaching. Amen. Nakakita mo na nagpipreach na parang robot din? Meron din. Pero iba, gusto ganun. No? Amen. Siya rin kasi parang robot ata eh. Ano ba amen sa'yo? Basta nag-amen, amen! Ganun pa eh. So, yung iba nata-turn off doon. Ako, nata-turn off ako doon. Sa seryosong bagay to, gusto ko, na-meet nga yung aking ngayon, hindi ko naman kayong usa-isahin. Kaya nga yung preaching dapat ay spirit-led din. Spirit-led. Okay? Led as in, nililid. Past tense ng led. Kaya yung pinaka-text natin po dito, yun lang, no? Yung itong 8. So, tinignan natin yung context dito. Of course, yung famous chapter about Nicodemus. Nagtanong siya, dyan sinabi yung born again, dyan sinabi yung John 3:16. Ayun yun. Pero itong verse na to, mamangha ka, sumingit lang to eh. Kahit nung bago ako, anong kinalaman ito? Okay? Kaya ito, i-take natin siya ngayon ng in isolation, pero hindi pa rin at sobrang isolation. So, alam natin yung context kanina. Pero ano nga sabihin ng the wind bloweth, where it listed sa Tagalog, literally, ang hangin ay umiihip kung saan niya gusto. Okay, listed. Hindi kayo familiar dyan, pag sinabing list, hindi lang listahan yon, isa yon. Pero another definition ng listed, yung gusto mo. Okay? And thou hearest the sound thereof, naririnig mo siya, but canst not tell whence it cometh. Nang di mo alam kung saan galing. Pero naramdaman mo na parang may hangin, parang papunta yung direction doon. So kaya nanggaling yun? Kaya lang, kasi di mo na naman nakikita yun. And whither, di mo alam kung saan galing, hindi mo rin alam kung saan pupunta. Whither it goeth. Ano sabi dyan? So is everyone that is born of the Spirit. Katatapos lang yun, born again. Born of the Spirit, then born again. So obviously, alam na natin to, isa sa mga basic to eh, di ba? Born of the, pag sa flesh, pinanganak ka sa pamilya ng nanay, tatay mo. Pinanganak ka sa Espiritu ng Diyos, ng salita ng Diyos, pinanganak ka sa pamilya ng Diyos. At yun ay spiritual. Okay? So ayun na po yung kaligtasan din, pagtanggap sa Panginoon, pagiging anak ng Diyos, yun din po yun. Pero yun nga, sumingit to. Ano yan? So, batang Kristyano pa ako na na ako dito sa verse na to. At naalala ko itong, medyo matalinhaga siya. Pero ngayon, alamin natin yung isa sa mga application niya. Okay? So, ulit, ang title natin, Not Scripted but Spirit-Led. Ngayon, may mga tao po na mas gusto nila actually scripted. Kasi ayaw nila mag-isip, di ba? Kaya nga, sorry hindi naman tayo nanlalait, alam niyo naman tayo. Pero may mga taong siyempre mas simple sa buhay, di ba, mag-isip. Mas gusto nila yung ganun. Ako minsan gusto ko rin ganun. Kasi mataas yung expectation. Basta makabenta ka, basta gumawa ka ng ganyan. Masyadong malaya ba? Yung creative. Yung detalye ng gagawin, hindi mo malaman. Hindi sasabihin sa'yo, bahala ka, basta gumana yan. So kaya minsan gusto rin natin sinasabi na lang, din gagawin ito. May script na. No? Instructions na. Yung gusto ko sabihin dyan, ano yung mga tedious na trabaho. Tedious and repetitive. Pag matalino ka mo, boring ka dyan eh. No? Pero iba, okay lang. Hindi naman masyadong, hindi naman masama yun. Talagang yun lang kaya mo, di ba? Matulad na, gwawalis, di ba? Hahalo na sementong yan. So, meron din ingenious doon, pero engineer kasi nag-ano doon. Pero may mga repetitive, no? Parang scripted. Sabihin mo ganyan, pag sinabi mo ganyan, ganyan. Pag ikaw sa call center, very good. Gumawa kami ng system dati yan, call center. O pag ito ang problema, ito sagot yan. Hindi ka na mag-iisip.
Tapos sa telepono nga ano bang problema? Press 1. Diba? Ayan. So, hindi masama yun. Pero, ganun kaya ang Diyos sa atin? Ang Diyos ang pinakakomplikadong, hindi nga siya bagay, di ba? Hindi na siya tao. So, kung paano siya mangungusap sa atin at nag-instruct sa atin and nag-judge at later magre-reward, hindi siya basta ganun. So, hindi rin tayo dapat ganun. Kaya yung tanong kasi nung Friday, ano yun? Ano yung tanong nung Friday? Ito, dahil tanong nito paano nga malalaman kung ano yung next? Ganyan. Di ba? Ano yung, para kasi mga soul winning, parang ano daw, kahit ano na lang. Iba naman, parang scripted, hindi mo kahit ano na lang. Hindi pwedeng ganun. Pero yes, may script nga. Pero hindi siya napaka-rigid. Yun yung term dito Sabihin, kahit anong mangyari, ito sabihin mo Kahit di naintindihan, patanggapin mo na. Ganun. Hindi ganun. Sana nakakuha nyo So, hindi ito yung dalawang extreme Fully scripted, ibig sabihin, sunod ka lang, fix na yan, parang kang robot, mechanical ang tawag nila ng ibang panahon Mechanical ngayon, ano na kasi, programming ang tawag ngayon Pareho naman yan kasi mechanical, medyo basic yun Chug, bibilis yan. Masyadong konti yung options ngayon ngayon napakadaming instructions na. So, ganun lang ba? Fully scripted ang buhay natin bilang Kristiyano? Or, yung iba naman, sabi naman, baliktad naman. Fully random. Ibig sabihin, kahit dito ka ngayon, ito sinabi mo, mamaya, ito naman. Iba sa inyo, I believe, yung mga sobrang baguhan dito. Nung bago rin kasi ako, parang, napainggan ko yung nagsasalita, pero parang, nakukuha ko sobrang konti. May pa isa-isa dito, may pa isa-isa dito. So, hindi mo siya alam kung ano yung format, di ba? So, yun yung parehong extreme na parehong mali. Alam nyo na agad, no? Nasabi kaya dito sa verse natin, binanggit niya po, no? Ano yung tinutukoy dito na parang wind? The Spirit, no? Kasi ganyan po yung picture niya. Pero actually, mamaya punta tayo doon. Mas accurately, ang tinutukoy dyan na parang wind is yung na born again. Yung tao nililid ng Spirit. Mamaya punta tayo doon. Pero tama dyan. Bago yun, doon muna tayo sa wind. Kasi yun yung ano natin doon sa illustration na to. Yung parang yung wind, yung Spirit. Kasi nga, ang Spirit di nakikita, ang wind di nakikita. Pero kumikilos. Okay? So kaya doon muna tayo. Mamaya natin apply sa mismong mananampalataya. So, nabanggit ko na, yun po yung point number 1 natin. The wind shows God is not mechanical. Malinaw po yan. Hindi tayo gusto para tayong Calvinist, robot. Okay na, basta mag-church. Nakinig o hindi, okay na yan. Basta mag-church. Check. Soul winning, lumabas. Bigay ng tracts. Praise the Lord. Nagbigay. Kaya ng robot yun Ano ngayon, yung mga email, sender, yung mga ganong email, automatic, nag-subscribe ba kayo sa ganon? Ako, ang dami. Lahat siya, video. Basta nag-enroll ka dyan ng may advertisement niya, pati sa text niya, di ba? Ako kasi pag nag-register, kahit mga raffle, isulat mo yung number mo dyan, maganda ka na. Dahil magte-text dyan sa'yo. So, mga automated yun na task. So, ganun ba yung Hindi tayo ganun. So, ang pagkilos ng Diyos, ay hindi parang gawa lang siya ng araw, taas, baba ang araw. Meron siyang ganong ibang bagay, pero pagkilos natin, napaka-komplikadong hindi naman tayo hayop nga Sa hayop, maniniwala pa ako, medyo ganon ang treatment ng Diyos. Sa langgam, doon pag pinag-aralan mo rin yan, may mga komplikadong bagay din dyan Buhay, mga anak, makailin yung dumi, doon, makamatay, ikot. So parang rin siya, cycle or nabanggit ko kanina. Repetitive, no? Pero sa Diyos sa tao kaya, definitely not. Okay? Kaya yung nabanggit ditong wind, alam mo may wind, pero hindi mo alam exactly saan pupunta. Alam mo na parang pag ganun, kasi yung buhok mo gumanon Di ba? Pero hindi mo alam saan exactly, tapos pumunta siya doon, saan pupunta na kaya yun? Hindi mo na alam. Pero pag tinignan mo daw yung wind system sa bundo, natatrack nila yan Even, nabanggit ko sa inyo, kahit yung ating waterway. Meron niyang particular na, hindi diretso, pero parang may cycle. Ganon din ang hangin.
Okay? So, the wind bloweth where it listed, kung saan nyo gusto, hindi tayo nagsasabi doon. O dito, mag-blow ka. Pupunta ka sa ganung direksyon, hindi natin alam. Hindi mo alam kung saan nanggaling, saan pupunta. Pero, may direction yun. Ano ba talaga? May malaki siyang direction. Parang soul winning nga, iba pagbaguhan, nagsasalita, sa Jesus namatay para sa'yo. Diba? Yan yung mga parang script na paulit-ulit eh. Kaya pag di mo inaral yung exactly ano yung lugar nun, iba, ano pa, si Jesus ay nagpakamatay para sa'yo, mga ganun pa eh, no? Yung mga iniwasan natin kasi pag inaral mo yun, parang ano, nagpakamatay. Ano ba yung mga minsan na sablay dyan? So, inaaral natin lahat yan. Ako, di ako papayag kasi ito yung profession ko na eh. Never kong, lahat tayo anak ng Diyos, lahat tayo anak ng Diyos, lahat tayo anak ng Diyos. Namatay ka, sigurado ka sa langit, sana. Mga ganong script ba? So, no, hindi tayo scripted totally. So, may mga bagay na yes, may mga pagkakataon. Ito yung ginagamit ng mga Calvinist eh. Talaga meron sa Bible na parang pinapasunod lang tayo ng Diyos. Katulad ni Pharaoh, ang Diyos na nagpatigas ng puso daw niya, ilang beses sinabi yun. Eh, ibig sabihin pala, hindi si Pharaoh namili. Okay, familiar na kayo sa ganyang idea? Sabi, He that worketh in you, both to will and to do, of His good pleasure. So, ibig sabihin, ang Diyos ang gumagawa sa iyo. Kaya, hindi ako nag-soul winning ngayon, hindi gumawa ang Diyos sa akin ngayon. Tama ba yan? Hindi ako nag-church, hindi sinabi ng Diyos nag-church ako eh. So, nakikuha niyo na yung dilemma dito. So, hindi tayo robot, pero hindi rin tayo totally nag-iimbento ng gusto natin gawin kasi that doesn't make sense. So, ang katotohanan, ang Diyos ay hindi siya rigid script. Ang buhay natin, nang galing sa Diyos, script, sunod, praise the Lord. Yung ano pala, sa awit, sumusunod ba tayo sa lahat ng nota? So, dapat, so meron dapat, may nota, may, ang tawag nila dyan? Music sheet. Pero minsan hindi pa rin di ba? Hindi ka pa rin, para mas magandang baguhin ko to. Yan. Kaya minsan may kalayaan tayo, minsan nag-skip ka ng verses, walang problema. Ha? Bumabali pa. So, binabali. Yung, anong meaning? Kinakat. O yan, okay lang yung kinakat minsan. Yung melody naman, ad-lib. Iba naman, nag-flat. Okay. So, walang minsang hard rule doon. Pero meron pa rin script, di ba? Kaya yun yung maganda. Pero kanina may napansin ako sa musician, hindi ko alam kung tawag nyo doon. Yung bago kayo pumasok, kahit wala yung chorus dito, binapasukan nyo ng iba. Ito, Stephen eh. Improvise. Minsan magandang pakinggan, pero minsan, oo. So, yung gusto ko sabihin dito, yes, merong script, pero pwede natin na dapat natin sundin basically, pero pwede ka rin mag-adlib. At lalo na sa katulad sa, kaya naiintindihan ko yung soul winning, di madali. Kasi nga, iba-ibang tao, iba-iba rin tayo. Isa lang Bible, pero alam din natin na walang bahagi sa Bible na nagturo doon ng detalye na soul winning. Napansin nyo ba yun? Di ba? Kalat siya eh. Aralin mo siya, and then, kaya nabanggit ko rin Friday, kasi nakalagay sa lesson natin eh, Independent Fundamental Baptist daw nag-invento nung sinner's prayer. So, wala akong wala akong objection doon, kasi nga, ginagabayan ka lang naman eh. Imagine nyo kung hayaan mo yung tao, sige, narinig mo ng gospel na, bahala ka na, parang si Ray Comfort. Sabi ni Bud, si Clardy daw, ganun. Okay. Ano yung chance na gagawin niya? Di ba? Narinig ko kanina si Kristo pala namatay. Kasi mag-pray ako mamayang gabi at iligtas niya ako. Pwede yun eh. Nangyari sa Bible yun eh. Pero ano yung chance? Or ano yung much better sa panahon natin ngayon? Marami yung panloloko. Hindi ba maganda rin naman na
maging maggabay, may gabay din na malinaw-linaw at mabilis din. Walang masama doon. So nakukuha nyo na yung ano natin, timbangan ang pinaka-extreme, ano dito, fully scripted, ito naman, fully random. Obviously, ang sagot at tamang balance andito sa bandang gitna. No? So malinaw, number 1, God is not mechanical. And then, pero pangalawa, sorry. Sabi sa Proverbs, lalagay ko to sa medyo mahirap intindihin na ano natin. Ay basa, ready, go. A man's heart devises his way, but the Lord directeth his steps. Ang tao talaga nagpaplano yan, di ba? Anong gagawin ko sa buhay ko? Alis muna natin yung masamang plano at mali. Okay? So doon na tayo sa tama. Okay? Pero kahit anong plano mo minsan, di ba? Sabi sa James, mamaya tayo sa James. Pero minsan, ang Diyos pa rin na susunod. Di ba? So, yun nga, sino nag-ano nito? Hindi to ano sa atin, yung mga bagong Kristiyano ko, laging ito yung mga debate minsan, yung topic ba? Kaya nasolve naman to, yan sabi nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Very ano yan eh. Kahit mga unbeliever nga, alam natin yun. Ang Diyos magdadirect, ikaw pa rin yung gagawa dapat. Naawa nga Diyos, di ka naman gumawa. Dito naman, ang tao ang nagplano, ang Diyos naman ang magdadirect. Yung mga detalye na nang gagawin mo. Kunwari, ang gusto mo exactly gawin, mag-soul winning ka, kaso biglang nasira sa sasakyan mo, so sana mag-soul winning ka doon, o dito ka na lang. Pareho lang naman. Okay? O kaya, yan, may plano tayo ng April 1 to 3. Hindi ka pinayagan ng unang araw. Pwede ka pa humabol, pangalawang araw. Ganun ba? Kaysa naman tuloy mo na yung bakasyon mo, diba? God has a plan but not for script. Yun ang point doon. May plano ang Diyos, ito yung dapat mong gawin, pero minsan, siya na mismo yung gagawa ng paraan or ang kalooban niya, ay hindi eksakto sa script. No? For example nga, ang ideal po sa bansa, lahat yan sana hanggat maaari nakakilala sa Panginoon, matagal na, di ba? Na-format na yan. Mga Kristiyano, ang Pilipinas sana, Christian nation. Yun ang ideal. At ideal din, ano ba bang may mga bagay na alam natin ito kung bakit yung ibang tao is minsan nga walang pambili ng ganyan. Di ba? Parang very basic eh. Magtatanong ka sa Diyos eh. But, Lord, mag-church naman talaga sana ako. May pamasahe lang ako kay Lord eh. Di ba? Ganun eh. O kaya kung, Lord, sana kasama kong pamilya ko lahat eh. Di ba? Ideal talaga yun. Kaso hindi. O, anong gagawin mo? So, sinusubukan tayo ng Diyos, ano yung gagawin mo kung talagang titiwala ka sa Kanya. So, kaya may plano ang Diyos, or minsan tayo nagplano, pero siya na yung magdadirect minsan sa ibang bagay, pero doon pa rin sa tama. Or pwede mong baliktarin yun, nabanggit ko rin na sa Diyos ang awa, sa tao ang gawa. So, binigyan ka ng direction, ikaw pa rin yung pupunta. Ganon din po yung wind. May direction, pero hindi natin kaya kontrolin. At may magandang illustration dyan po yung mga yung sa panahon nila kasi ngayon jet propelled na lahat ng kahit mga barko, di ba? Meron na yung propeller. So kahit anong direction ng hangin, pwede kang pumunta kung saan gusto. Wala nang sail ngayon eh, di ba? Layag. Pero nung panahon nila, layag lang. Paano yon? Hindi ko rin alam eh. Alam ko, tinuturo nila sa hindi nga, pero pag pabaliktad ka, talagang doon ka papunta sa pabalik. Hindi ako nagkakamali, ang rin kasi may oras din yan eh. Yung rudder. So may rudder ka, tapos yung sail. Naiikot yung sail. Yun ang gusto ko sabihin dito. Yung hangin, di mo exactly alam kung saan papunta, pero may malaki siyang direction na kung parang kami dati, Saranggola ba? So, siyempre, hindi mo pwede persahin na ito yung direction kung talagang gano'n yung direction eh. Tapos mapapansin mo minsan, nawawala. Diba? Hihina.
Pero mamaya ando na naman. So may generic ano siya, na direction niya sa ganitong oras, ganito. So, nagwo-work pa rin sa mga nag-sale natin. May paraan. Okay? So, ganun din naman ang Diyos, may paraan, pero hindi yung pagdating sa sale, hindi ganun siya ka... ngayon ganitong oras, pag ganun lang ang direction lagi. Hindi ganun siya eh. Yun ang reality. So ngayon, dito takanta yung mga ibang tao. Minsan sa Diyos, hindi ko naman nakikita ang Diyos eh. Kung pwede lang sana na makita mo ang Diyos, pag mabuti ka ngayon, may blessing agad, lahat ng masipag, lahat mayaman, lahat na, di ba? Kung pwede lang ganun sana, kaso hindi ganun. Napansin niyo ba yun? Kaya nga nagkakagulo-gulo minsan eh. Lalo yung mga walang tiwala sa Diyos. Kasi nang ginagamit sa atin against us and against God na parang ang Diyos naman unpredictable. Isa ka pa eh. Nakilala ka bang tao na predictable? Wala eh. Pero hanggat maaari, ginagawa natin predictable tayo. Kasi nga ayaw nating mahirapan yung ibang tao mag-deal sa atin. Pero reality is minsan hindi ganun. Okay? So, handa natin yung sarili natin. So, ganun din ang Diyos. Ngayon, medyo kakaiba yung topic natin ngayon. So, mamaya, babalik ko sa soul winning. So, number 3, ang sabi doon is, bago tayo mawala sa ating context sa John 3, balik tayo. Ang sabi kanina, 3:8, ito nga, yung wind, no? Pero sa context yan, may sinabi sa 16, ano sabi? Dinadirect ka ba ng wind na yun na sigurado tatanggap ko sa Panginoon? Lord, sige, hipan mo pa ako dito, tatanggap na, malapit na. Paglakasan mo ba, talaga tatanggap na ako kasi ano na ako eh, parang Calvinist nga eh, parang irresistible grace. Sobrang lakas ng grace mo, Lord. Patanggap na ako kahit ayoko. Kahit pinili kong hindi. Eh, di ba yun? Hindi, in context, sabi dito bandang huli sa kanya, alam niyo na, John 3:16, di ba? Kailangan pa rin, 15 and 16, whosoever believe. And then, whosoever believe. So, merong works ang Spirit, ibig sabihin, may direksyon kung saan ka pinapunta, di ba? Makasalanan ka, alam mo na yun, ako, may parusa to. Oo, may parusa to. Ano kaya next na gagawin ko? Kaya kapansin ko na sa soul winning iba, pag nararamdaman na nila yun, naku, parang mali kami Ay, hindi ako papayag nun. Ayun, nag-excuse na. Mag-excuse na yan. Kahit wala namang dahilan na wala ka nang ginawa, iba, sasabihin, kayo, mag-relative na yan. Yan ang sa palagay nyo, kami, hindi naman, may religion na rin kami. Biglang ganun yung magiging direksyon. Kasi ayaw niya na, nakikita niya na yung patutunguhan na nag-uusapan natin eh. Sabihin mo bandang ulit, mali ako eh. Paano kung mali ka talaga? Parang ganda rin yung Friday nga ba, may nagtanong din yung alam ko kasi yung Pascal's wager. Naalala niyo last Friday? Nandito kayo noon, ano yun? Kita niyo din. Kasi sinabi, kasi yung mga atheists, sa palagi ko walang impyerno eh. Sabi ni Pastor Jun naman, ganito yan. Kung walang impyerno, at mali ako, walang mawawala sa akin. Di ba? Kasi naniniwala tayo sa Diyos. So, tumanggap tayo sa Panginoon. Kung sakaling walang langit, walang impyerno, may mawawala ba sa atin? Wala. Naloko ka lang. Ngayon, patay tayo. Anong mangyayari sa atin? Wala ka talaga nawala sa iyo kasi lahat tayo mamatay. Kung nakalutang lang tayo sa hangin or wala na tayo, wala pa rin nawala sa atin. Paano kung totoo? Ikaw, hindi ka niniwala sa Diyos. Hindi naman natin totoo yung Diyos. Nagkatotoo pala. So, ang laki ng pagkakamawala sa'yo. Ang tawag doon Pascal's wager kasi si Blaise Pascal nagsabi nun. Okay, explain ko yun ng Friday. Anyway, ano tayo napunta doon? Ayun, so yung nag-soul winning, parang alam ko na kung saan papunta to eh. Kaya nga, kwento dito talaga kay Nicodemus, sikat to sa gabi siyang pumunta, di ba? Alam niya na rin yun. Pharisee siya. Di ba? Pupuntahan niya karpintero. Parang nakakahiya naman na siya magtuturo sa akin. Tapos parang nakikita niya, parang tama siya. Kinakabahan na to. Di ba?
So pero, again, mamaya tayo sa ibang bagay doon. Pero ang gusto ko sabihin dito, kailangan pa rin siyang tumanggap. Napansin niyo ba yon? Kahit pa tinuturo ka ng Diyos sa direksyon na yon. Pag hindi ka tumanggap, hindi ka ligtas. Pag tumanggap ka, di okay. Kasi hindi ka naman idodro ng Diyos sa isang lugar na ayaw niya, no? Ikapapahamak mo. E parang malamas na kung Diyos yung naglilid sa akin doon. Aba, kung nakalay sa Bible yan, at alam mo na, mabuti, makakabuti, sa Diyos yun. Yan na yung gusto ko sabihin doon, no? So, number 1, alam niyo kanina, mga points lang to na nag-describe sa ating topic, ha? Hindi siya ka-rigid nung katulad ng dati. Number 1, the wind shows God is not mechanical. Number 2, God has a plan but not a forced script. Hindi tayo pinupwesan tayo parang robot. Yung pangatlo, the Spirit works but you must respond pa rin. Hindi ka pipilitin ng Diyos. And then, ito kasi yung mga balik tayo doon sa script. Scripted lang yan eh. Ba't negative yung ano niya? Di ba? Yung, tawag dito, yung connotation niya sa scripted. So, tayo, inaano natin yung mga false data, yan scripted talaga. Kasi nga, magtuturo ng tama, biglang, kahit panoorin mo yung programa ni Soriano, ni Manalo, Iglesia ni Manalo, ganun. Magtuturo ng tama, tapos biglang ito twist. Na? Iglesia ni Cristo ligtas, totoo. Ang totoo, ganito, ililigtas ka muna, member o hindi ka member. Pero, siyempre, kung ligtas ka, susunod ka, karamihan, susunod sa Diyos. Siyempre, magbibilong sa iglesia. Hindi na other way around. Sa kanila, baliktad. Magpa-member ka muna, and then ligtas ka. Eh, siyempre, meron sa Bible talaga na sabihin, yung nasa Iglesia ni Cristo, ligtas. Kasi nga, sino mo dadagdag sa Diyos? Yung ligtas. Ang hindi napabanggit nila, yung sequence. Ano mauuna? Yung kaligtasan o magiging member? Maligtas ka muna. Saka may member. Sala, binaligtad nila. Magpa-member ka muna para ka maligtas. Ayun na. Ayun na yung kaloko. Ayun sasabi ko, tinutwist nila. And then, yun ang scripted talaga. Literal, sabi nga sa inyo, yung mga preacher na false preacher, mga, ano yan, mga, tawag dito, scripted, tsaka yung, tawag dito, mga doctorate po yan. Ang doctorate nila, hindi Bible. Nabagay ko last time sa inyo, di ba, yung mga pari. Alam mo, anong pinag-uusapan yan, anong pinag-aaralan niya sa, theology, philosophy. Philosophy ang pinag-aaralan yan. Inaalam nila, pag sinabi mo sa ganyan tao, pag ganito sinabi mo sa tao, ganyan na mag-respond. Psychology yun. Applied psychology, no? So, gano'n. Kaya yung Iglesia ni Manalo, gano'n. Sabihin nila, o diba, Iglesia ni Cristo. O, therefore, ligtas. So, pumember ka na sa amin. Na-scripted ka. Scripted yun, sinasabi nila. Hindi nila sinunod yung konsensya nila. Parang mali ito. Parang niloloko yung tao. Yan. Okay kayo pa-member dito. So, pero pag sumunod ka sa script at ang nagsulat ng script, loko-loko. Naloko ka at manloloko ka rin. Ito niyo yan? Kaya tayo dito puro isa mga ng Baptist nga, individual soul liberty. Ganun din po yan. Katulad nung may mga bagay tayo pinapractice. Nabagit ko agad ng Friday, si Lardy nga, nag-trompa. Marami kasing gumagawa. Hindi na ako doon. Yun nga, yung street preaching, in-explain ko rin yun. Dito kayo, amen? Ang street preaching, pag nag-soul winning ako sa street preaching yun. Di ba? Kaya sabi nila, dapat, pagsisi na kayo! Yan! Sino tatanggap ng gano'n? Tapos padaan na daan lang sila. Iba naman doon humihinto eh. O di mo na lang solve ng sarili niya. Diba? Pero karamihan doon hindi hinto. Kaya sabi sa kanya, yung experience ko nga sa Facebook, kasi nagagano siya preaching. Nagtanong lang ako, kamusta po kayo? May naligtas ba dyan? Sa isang taon? Meron naman ba? Siguro mga 2. Siguro 2. Hindi pa sigurado. Tanungin mo si Christian, ilan naligtas kayong buwan? Yung sa'yo lang. Siguradong mas higit at sigurado sa 2. Ito niyo yan? So, ba't ako napunta doon? Ayan, yung mga preaching na scripted, madalas ay hindi yan totoo. Amen? Balik tayo doon sa spills, gano'n.
Ito sinabi ng boss ko, dito sabihin ko, minsan hindi na nag-isip ko, nakakatulong siya. Kaya yung mga documentation minsan may rating yun eh. Nakatulong ba to sa'yo? Kasi gusto nila later, i-ano nila. I-enhance nila kasi baka yung script natin. Kasi again, in a way, nakakatulong din naman yung script. Kasi mag-basic ano naman yan eh, basic ano. Frequently asked question, di ba? Frequently asked question. So, pwede yun. Wala problema doon. Pero ganito ka sa spiritual, hindi kaya yan. Hindi pwede yan. Sa church, sa preaching, soul winning. Okay, so not scripted. Ito yung mga basic ha. Paano malaman na hindi scripted? Prayer. Pwede, tama ba yung panalangin mo? Puro ganun, ganun na ganun, at ganun ulit. Di ba? So, minsan may mga script talaga, katulad sa pagkain. Ano mo, papanalangin mo dyan? Siyempre, pasalamat ka. And then, ayun. Hindi kalakasan ng katawan. Pero paano kung puro kalakasan ng katawan, puro ano naman, junk food? Di ba? Ay, mali. Not outward performance. Ayan, very ano rin to sa mga kulto, tsaka sa mga may nag-i-script sa kanila. Minsan di na nag-iisip yan, kaya pag tinanong mo, bakit rock and roll kayo? Eh yun eh, nasanay na yan, tradisyon na yan eh, bakit may santo-santo kayo? Na ano naman, kinukurve kahit sinabi ng Bible ganyan. May nagsulat na script nila. At ang tatanong, pag tinanong yan, yung mga nag-aaral sabi niya, hindi naman idol to kasi si Jesus talaga to eh. Narinig niyo na yan, sabi nila, si King Solomon, nag-ano rin eh, nag-carve ng leon sa kanyang ano eh. Yung cherubim sa temple, tsaka sa tabernacle, mayroong cherubim doon na, diba? Hindi bawal. Script na rin yun. Eh bakit kayo sumasa? Hindi namin sinasamba to. Parang asawa niya, pinitingin yung picture niyo. Diba? Script nila yun. Tingnan niyo yung website nila. At iba, nakukonvince na dun, alam mo, mali na kami Akala ko din, mali na talaga kami. Kasi may binigay na script sa kanila, tinanggap nila yun kaysa sa katotohanan. Ano pa? Yung si Jesus, may kapatid ba? Wala. Sabi, ang linaw sa Bible, tsaka mag-asawa. Ba't di mo mag-aanak yung mag-asawa? Mary and Joseph. Siyempre mag-aanak. Pero si Jesus yung firstborn. So si Mary, dahil mag-aanak pa yung nanay tatay niya, yung nanay niya basically. So hindi na perpetual virgin si Mary. Virgin siya, virgin si Mary nung pinanganak si Jesus. Pero ang Catholic, ginawa nila perpetual. Ibig sabihin, isa lang ang anak na si Jesus. Hindi totoo yun. Kaya sinabi na sa Bible, yung kanyang mga kapatid, ganito yung script ng Catholic. Alam niyo ang script nila dyan? Ano? Ha? Ay, hindi. Hindi. Pinsan. May sumagot sa akin kasi nakita ko din sa kanilang Catholic Alam mo, in Greek, back to the Greek, alam mo yung kapatid na brethren, pwedeng kapatid, pero pwedeng pinsan. Kaya hindi kapatid siya, kasi hindi pwedeng magkaroon kapatid si Jesus. Kasi nga, di ba, virgin nga eh. Pinsan niya, script na naman. So iba, salip na kahit walang sense na mag-asawa, hindi mag-aanak, yun ang sabi ng script eh. Gusto nilang, ayaw nilang bitawan yung kanilang tradisyon, sa kanilang pinalakihan, mag-aaral nila sa script. Ba't tayo napunta doon? Ayun, so, ang panalangin, lalo ka na Peter, hindi yung panalangin, hindi yan memorize. Ngayon, may nagsabi rin na okay lang naman yung sinusulat, babasahin. Paano kung maganda naman yung panalangin? Tama naman. Ba't mo nga kailangan basahin? Yun ang tanong. Panalangin yun eh. Makipag-usap ka dapat sa Diyos. Subukan niyo makipag-usap kayo sa akin, Pastor. Pwede po ba tayong mag-usap? Di ba? So, alam mo agad eh. Weird to Lalo sa nag-preach. Pero may mga nag-preach na ganun. Sorry. Minsan kasi mahirap din. Pero minsan iba ganun eh. Kaya nga po yung mga Mormon, nagmamalaki. Kami, hindi kami nagpapabayad eh. Pero yung preaching nila, minimay lang sa kanila. Anong pipreach mo this Sunday? So wala silang pakialam sa growth ng nila kasi hindi naman sila nag-growth in the first place. Ang gagawin nun, okay, ako ang mag-preach ngayon. Anong preach ko ngayon?
Sabi ni prophet, kung sino ang propeta nila ngayon, ito daw, o basa. Ganon. Problema, kahit baptist, ganon. Yung iba, bumili nga ako nun yan eh. Ito, ginagamit ko lang yung ano. Hindi ko ginagamit eh. Okay, ano pa? So, yun ang point natin dito is, the evidence is real, not just a scripted role. Pag ako nagsalita, ang ine-expect nyo, may sinasabi ako, may pinupunto ako, may tinutumbok ako. Kaya kayo nakikinig eh. Pag kung wala naman, parang nagsasalita lang siya dyan, parang minsan ito, mga estudyante kayo, baka pag estudyante kayo, sige, tagal naman ni ma'am. Tagal ng recess. Sige, mag-speech ka lang dyan, mamaya kakain ako, patay ka doon. Nagkwento ng buhay, yun yung problema sa iba. Kung nagkwento ng buhay, hindi rin ako interesado dyan. May mga pastor din na ganun. Nasobrahan naman. Marami po, ngayon. Ang gagaling magkwento. Isang verse, yung lahat kwento na. Kaya tagal mo nag-preach, ayun pala puro kwento. Iba yun ha. Okay lang minsan yung kwento, pero wag lang puro kwento. So, sa buhay natin Kristiyano, basta bakit sa Baptist, sa pastor lang, hindi pwedeng ibahin na natin structure para hindi scripted. Kung meron, kung may direction na gano'n, may nakikita ba kayong gano'ng ano, may kailangan pa tayong dagdag dito. Tayo, katulad yan, Thursday tayong programa natin, di ba? Pero anytime pwede tayong mag-Wednesday. Pwedeng umaga, pwedeng ano. Depende. Kasi hindi naman tong tipong ano eh. May umaattend na hindi naman member, hindi niya alam yung schedule. Hindi naman tayo ganun eh. Doon Sunday hanggat maaari, yan naman yan. Kasi nga, yun na yun. Pero minsan, meron tayong variation, di ba? Kailangan kong umalis ng hapon, umaga tayo, double service, walang problema. Gusto ko sabihin doon, but especially sa prayer, yung performance, hindi yung performance na gusto matawa sila, sumaya, mag-tights, uwi na kayo. Galing mo ngayon napabilib mo sila. Kasi ibubuhay nila yung buhay Kristiyano eh. Kaya yun ang ano naman yun ang presyo sa preaching. Hindi rin tatagal kasi may mga Kristiyano rin naghahanap talaga ng ano, yung lalago ako. Hindi sila lumalago sa preaching mo kasi para kang ano nga, para kang robot yan. Hindi baka may robot din sa ibang church, ba't ako magpupunta dito? Kasi ibang member, parang robot din. Hindi tayo nag-welcome here kanina. Okay lang yun, minsan meron, minsan wala. Bala dyan, nakalimutan. And then last is yung, yun yan, so hindi minememorize siya, pero totoong lumalago. Kaya minsan, ano nyo rin, expect nyo rin na minsan, yung iba dito, hindi mo marunong. Normal yun. Nakakatakot yung church na ano, parang may klase muna dito bago pumunta dito. Parang factory. Anong tawag doon? Conveyor belt. Parang gano'n. Bago ako pumunta dito. Minsan halo-halo tayo dito. Minsan meron dyan magkakamali pa. Gano'n talaga. So, point number 5, you cannot fake or script the new birth. Okay? Papasok tayo sa context ng John 3. Ginagawa ng iba, okay na lang sabihin mo ha, basta manampalataya ka sa Panginoon, at ikaw na yung kakaroon ng buhay na walang hanggan. Ayun daw yun, ganun daw. Sige, lahat ng pumunta sa klase na to, maligtas na kayo. Kita niyo ba yun? So, kaya very personalized pag soul winning tayo. Kaya nagpapahirap doon, pero yun talaga, walang ibang way. Okay, so medyo, ano tayo ngayon? Ang hirap, hindi mo mapapeke yan, hindi mo yan makokontrol. Yung ibang bagay, makokontrol, may iba, hindi. At yung iba ay talagang hindi dapat kontrolin. Number 5, ano lang to, parang sa, ano yung danger of living life just as script? Medyo obvious na no? Parang madali, hindi na ako masyado mag-iisip. Isulat mo na susulat ko, kailangan mo mag-church, sige, yan na. Magkano ba ibigay? Ayun lang pala, sige na. Anong problema doon? Ito yung binabahan ko na sa James. Sabi ka? Ha? Hindi genuine, hindi real. Yun yan, exactly. Parang robot. Sabi sa James Paul 15. Basa
Ready, go. For that we ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. Ano napansin nyo dyan? Kasi medyo matindi pa yung sinabi dito. Tataw. Sabi diyan, go to now, ye that say, today or tomorrow we will go into such a city and there and continue there a year and buy and sell and get gain. Ano masama doon? Inasabi lang niya, may schedule siya. O, today, ito gagawin natin, pupunta tayo doon. And then, hanggang isang taon, hanggang saan tayo doon, mag-buy and sell tayo doon. Masama ba yun? Kumita tayo. Hindi masama yun eh. Pero context kasi dito, yung pagpaplano nga natin, hindi pwedeng iplano yan ng ikaw lang yung masusunod. Lagi yan sinasabi yan, parang yung mabagit ko yan kahit sa mga estudyante. Oh, ganitong araw. Kasi wala silang ina-expect. May mga shadow ba dito totoo? Wala naman, di ba? Oh, sige, kahit linggo yan ha. O, ganyan. Eh, pumayag naman kayo. O, yan, sa April 1, may programa tayo. Ay, naku, di ako attend dyan kasi kailangan Thursday, meron kami. Thursday night. Hindi mo gagawin. O, kaya naman, iba, ganito. May plano ko sa anak ko. Dapat, ano yan, kahit anong sabihin teacher, gagawin ko kasi para maging top, ganyan, and then, ganyan. Wala nang babali sa ganitong plano ko, di ba? Ganyan tayo minsan eh. Kaya in-explain ko ng ibang preaching ko pa, huwag niyong tutuldukan ng plano nyo. I mean, may mga time talaga ng Diyos ang gagawa. Kunwari nga, may pagbabago sa buhay nyo. Kunwari, kailangan nyo mag-move dahil wala kayong maayos na church, nag-move kayo doon. O, paano yan? Paano yung mga kaibigan ko? Paano yung plano namin ng ano, ganyan. Yung plano nyo, pwede yung baliin niya. Kaya sabi dito sa James, sabi niya, huwag yung sabihin niya bandang huli kasi yan, di mo alam kung patay ka na ba, mamatay ka. Kaya sabi sa 15, ganito dapat ang sabihin mo. Hindi yung plano ko, ito mangyayari. Kasi, if the Lord will, yun yung ano dyan. Pinasok niya sa plano mo kung kalooban ng Diyos. Di ba? Kung kalooban ng Diyos, ako ay magtatapos kasi yun. Kung kalooban ng Diyos, magtatrabaho ako sa ganitong lugar. Okay? Kalooban ng Diyos, makasama ako dyan. Hindi yung pipilit mo kahit sumasabog na yung ano. Nakikita mo na hindi plano ng Diyos yan. Nakikinig ba kayo? Basta mag-aasawa na ako ganitong edad. That's pag ganyan, ito yung sinabi niya sa akin, merong sign, ito, kahit anong ano pa yan, yun na yun. Hindi ganun, pinapakiramdam mo, kalooban pa ito ng Diyos, lalo yung mga bagay na napaka-importante. If the Lord will, gusto ba ng Diyos, ito bang kalooban ng Diyos? Yan ang danger ng iniisip mo na scripted lahat ng bagay. Hindi mo nilalagyan ng puwang ang Diyos na mag-intervene sa iyo. Madalas yung ginagawa, magbasa ka ng Bible. Anong balak na Jeremiah? Mag-asawa. Sabi, hindi. Mag-asawa. Si Hosea naman, nag-asawa naman ng pokpok. Sino mo gusto nun? Yung mga spiritual na lalaki, isa yun sa mga hindi niya gagawin. Malabo yun, pero yun nasabi ng Diyos. Si Ezekiel naman, namatay asawa niya, huwag kang iiyak ha. So minsan nag-intervene ng Diyos eh. Iba lang, gusto magkaanak, wala. Ang gagawin mo, pwede magampon kung pwede. Iba naman, gusto magpastor babae. Gusto ko eh. So, yun ang danger niyan. Never yung tutuldukan yung ano. Hayaan nyo ang Diyos ang magdala sa iyo. Ano mang gusto ng Diyos? Kaya yun, kahit si Jesus, ganun ginawa niya. If the Lord will. Okay, so alamin natin ang gusto ng Diyos. Nakalagay sa prayer list natin, di ba? Una, alamin, kalooban ng Diyos. And then, gawin mo na, pag alam mo na. Pag hindi mo pa alam, wala kang gagawin. Kaya alamin muna. Okay? So, pag alam mo na yung kalooban ng Diyos, gawin mo na. Pag ginagawa mo na, huwag ka na alis doon. Yun na yun eh. Unless, sabi ng Diyos, okay, sige, graduate ka na dyan. Di ba? Graduate ka na sa pag-church. Meron mo gano'n. Sobrang spiritual ka na.
Sakali, wala. Pastor ka na or what, hindi ko alam. Pag pastor ka na, ikaw na yung ano. Di ba? So, hindi ka pa nag-graduate. Okay. So, last. So, ano na, i-summarize na natin, parang summary itong point number 7. The right view is, so, hindi yan scripted, hindi rin naman random yan. So, ano, parang wind na, balik tayo sa wind. May direction yan. Amen? Sino nagbibigay niya ng Diyos? Kasi nga, ginagawa niyang bagyo eh. Ano nga nangyari yun? Isa sa mga ano yan eh. Paano nangyari umiikot yun ng ano? Yung hot wind, kahit na, ano yung hot wind, nandiyan naman yan eh. The right condition. Ayun naman eh. Okay, paano yung right condition sa atin? Yan. So, hayaan natin makinig lagi tayo ng salita. Ang ganda nung sagot ni Pastor John nung Friday. Ay sabi, paano nga malaman ang Diyos yung naglilid sa'yo? At hindi yung sarili mo lang. May mga generic na tanong natin eh. Ay sabi ni Pastor John, hindi naman sagot talaga dun. Ito po yun sa Romans 8. Famous ang chapter ng Romans 8 as the Spirit chapter. Ano sabi niya sa 14? Ay basa? Go. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Yun. Paano malaman anak ka ng Diyos? Nagligtas ka. Paano nga malaman? Nagligtas na ako. Ha? Maramdaman mo ba yun? Medyo. Oo, di ba? Kasi yung salita ng Diyos parang wind nga eh. Sinabi sa'yo, ito yung direction. Mali ka, di mo kaligtas sa sarili mo, pero may namatay para sa'yo. Uy, may pag-asa. Anong gagawin ko na lang? Matatapos na eh. O di, bayad na. Wala mo gawin. Manampalataya ka sa nagligtas sa'yo. Hindi ko pa rin ramdam eh. So, hindi mo ramdam yan sa balat mo. Sa spirit yan. So, parang totoo yung sinasabi nito. Yan. So, after yan, yung mga naligtas na, ano na next dyan? Mag-church ka na. Alam din nila yan. Kaya parang, Pastor, pasensya na po. Parang bang ano, parang may utang ba sila sa akin? In a way, oo. Kasi alam nila yung tamang gawin, kaso hindi nila magawa minsan. Yung kayo. So, ayaw ko namang mamimilit nga. Kasi nga, alam ko, yan ang makapabuti sa inyo. Bakit ako yung mamimilit para gawin nyo yung makabuti sa inyo? Sige nga. Kaya medyo, alanganan yung ganun eh. Diba? Sino pa mamimilit sa'yo? Pinipilit ka ba ganyan? Kaya iba ginagawa naman kalaban ng Diyos, ginagamit nila yun sa'yo. Sabihin nila, sabi ni Pastor, sunod kayo sa pastor na yan. Pero actually, naglilid sa'yo yung Holy Spirit. Ngayon, pag hindi ka sumunod doon, sinuway mo? So, palagi mo sa dami natin in-invite dito, mag-hold ako ng grudge na sa mga yan. Hindi na ako nakatulog. Ito, hindi nag-church. Ito, umalis. Naku, hindi na makakatulog yun. Sama ng loob ko lagi. So, ngayon, kaya tabat tayo yung magpalid. Nililid ka sa tama. Ako, ganun, messenger lang ako. Okay? Bandang huli lalo pag tayo, tumanda kayo, itong mga to. Ay, yumaman si ano. Salamat nga, dito pa si ano. Dapat naman na, di ba? Sino ang matalino dito na parang gusto na umalis ngayon pa lang? Joshua. Kahit sino ka pa, kahit anak pa kita, di ba? So, ang hamon ko lang sa inyo, kung saan kayo dali ng Espiritu ng Diyos. Pero sinisigurado ko na rin sa inyo, hindi kayo aalis ng Diyos sa church. na wala lang. Dahil sobra akong busy. What? Ano yun? Nonsensical yun. Okay? Ayan, tapos na tayo. So, hindi scripted, hindi rin random, but spirit-led. Ganon din sa soul winning. Balik tayo sa soul winning. Wala na akong sabihin. Eh. So, soul winning, ano yung sasabihin ko ngayon? Wala na, ayaw tanggapin yung katotohanan, salita ng Diyos sa talagang katotohanan na pagkasala ka, impyerno ka. Hindi, langit ako eh. Kaya pansin niyo ako pag inuunahan ko na, alam ko na iniisip nito eh. Alam ko gusto mo sa langit. Pero iba yung gusto, iba yung sigurado. Eh, ayaw nga ng Diyos sa kasalanan. Lahat tayo makasalanan. Pupunta ka ba sa langit ngayon? Sigurado ka. Yan. Ano pa yung mga part ng soul winning na ganyan? Yung anak ba lahat ng tao ba anak ng Diyos? Opo, automatic yan. Reflection sa iba eh.
Si Judas, anak ba? Ay, parang hindi. So, kaya nga, anak ba? Hindi po. So, lahat ba ng tao anak ng Diyos? Hindi. Ayun, so ngayon, pag ayaw tanggapin yung basic truth, huwag mo papatanggapin, okay? Pero yung kay Stephen kahapon kasi pinatanggap ko na kasi tagal eh. Eh, andito ako, narinig ko rin. Hindi pa ako tapos dito, nag-uupisa na sila eh. Pinatanggap ko na lang, pero hindi ko na, ano yun. Okay, sinabi ko naman sa inyo eh. Hindi tayo sigurado na ligtas yun kasi nung tinanong ko after, parang hindi naintindihan. Pero, yun, at least, kasi magbata yan, yeah, mga ano yung isa, 7 years old. Kung naintindihan nila yung basic doon, mamamatay sila, sigurado sila impyerno, tagapagligtas si Jesus. Okay? Tumanggap sila, may chance yun. Amen? Hindi rin i-expect ng Diyos na makakuha niya lahat ng yung konsepto ng hostia or something. Okay? Na pinatanggap ko na rin. Amen? So, may tanong kayo doon later na. Okay? So, ngayon, anong religion nyo? Ano ba kayo? Actors ba kayo? Opo. Pray. Buti nga, hindi tayo nagaganyan eh. Kasi naano ko dun eh. Di ba? Pag-pray ka sa utak yan eh. Saka sa puso yan eh. Dami siya pa, nakakatulong nga tayo eh. Nakakatulong na yan. So, ang tunay na religion, hindi yan acting, hindi yan pilitan. Hinahayaan tayo. Kaya sabi nga sa inyo, mga bago, yung pipilitin agad, pakiramdaman nyo kung medyo hirap talagang pumunta sa church. For example, dahil iba yung nakasanayan yan eh. Pag Sunday, talagang tulog yan. Laro, di ba? So, ang trabaho natin, tulungan lang natin sila. Hanggang doon lang. Okay? Kung may magawa pa tayong even better, gawin natin. Pero, yung expectation natin sa kanila ay align din natin. Ganon din sa kahit sino sa atin dito. Kung nakikita nyo yung iba, kalagayan ng isa is medyo mas mahirap sa kanyang maging maaga, meron mga ganon. Kasi mahilig mag-games. Kaya, ibabanatan mo muna yung game, gano'n. Pero hindi mo tipong babanatan mo to the point na hindi na makabangon. Parang, kumbaga sa ginulpi mo. Parang kanina umaga. Yung di ba? Yung words as weapons. Parang kumbaga sa ginulpi mo na eh. Tayo pa ba ako? Huwag naman. So, don't rely on scripted prayer and then routine. Hayaan mong ilid ka ng Espiritu ng Diyos. Kaya again, kitang-kita niyo sa style of preaching natin kumpara sa iba. Yung iba, ang gagamitan niya ng yung, ang tawag doon, yung minamanipulate, parang power tripping, tsaka yung guilt tripping. Alam niyo yung sabihin nun? Oy, mag-times ka naman ha, kaya kami, ganyan, ganun. Sabi sa may banat din tayong ganun, pero pansinin nyo, iba eh. Pansinin nyo. And then, pag kung ano may kasalanan dyan na kailangan talagang tinuturo lang sa inyo ang katotohanan, then kayo bandang huli yung magre-respond dapat ng tama. Kung hindi naman, tutulungan pa rin kayo kung paano mag-respond ng tama. Binibigyan kayo ng leeway, tawag sila sa English. Bandang huli, kayo pa rin yun. Hindi ko assume na ligtas kayo, hindi ko assume na kung hindi naman. Okay? Hindi ko assume na naintindihan nyo kung hindi. Kaya iwasan nyo rin yung mag-amen at mag-ganyan kung hindi. Okay? Please. Amen. Wag. Pero kung naintindihan nyo talaga, amen. Wala mag-asisita sa'yo. Yun ang totoo eh. Kaya mag-amen para, amen daw. Kaya pag di ako nag-amen kasi mukhang di ko naintindihan. Kahit hindi talaga. So ito yung pinaka-closing statement natin. You don't need a better script. Kasi ganyan po iba, naalala ko ito yung mga artista, ganyan. Bakit mo tinanggihan yung project? Ang pangit ng script eh. Yung iba nag-adlib. Kaya ako nun eh. Tayo, anong kailangan tayong script? Hindi nyo kailangan ng script. Ang kailangan nyo, magpagabay kayo sa Holy Spirit. Amen. The more na nakikilala nyo, ito sabi nila, ay parang malalaman na boses ng Diyos yung narinig ko. Gandang tanong, di ba? Ano ang sagot doon? Isa yun, dapat ligtas ka. Pero meron ding isa pang dyan. Okay, tama rin yun. Pero ito, medyo dun, i-follow natin yung illustration na voice. Ganito po yan. The more you hear the voice of the Lord, the more you know it is the Lord. Amen. Parang quality ng boses. Pastor dito, alam ko na agad ang boses nun. May mga radio, lalo nung panahon dati, mga radio station. Kaya alam mo na parang namamalat ka. Kasi iba yung dating ng boses mo ngayon, di ba?
So, i-relate mo yung salita ng Diyos. Tama yung nagbabasa ka. Pag puro Bible ang binabasa mo, tapos biglang may sumingit dyan, diba, pagpansinin nyo ibang makikita mo may quote. John, ganyan, 3:16. Nasabi doon sa NIV. One and only Son. Sabi doon sa Bible, sa King James, only begotten Son. Sabi sa NIV, anong one and only Son? Tayo, anak din tayo ng Diyos, Di ba? So, ang distinction ni Jesus sa ating mga anak din ng Diyos, ampon tayo, si Jesus, only begotten. Yun ang unique sa Kanya. Nakita niyo yun? So, pag nagbabasa ka lang ng Bible, tapos biglang may mga sumingit, weird yun, Hindi ata Bible yun. Tingnan ko agad yun. So, madalas illustration dito yung pera din, di ba? Paano mo malaman na peke yung pera? Kasi sanay ka na sa tunay, Yung pera, pag tingnan mo yung pera, alam niyo yan, Pag lalo yung bago, medyo magaspang po yung kabila niyan. Yung kabila niyan, smooth. Isa yan sa mga nag-style nila, Okay, tapos yung hawak pa lang, yung itsura, texture, and then yung printing. Pag alam mo agad pag peke, kasi yan, nasanay ka sa tunay. Pag hindi ka sanay sa tunay, madali kang mapeke. So ngayon, medyo malawak to, paano natin malalabas to? Paano malaman na ganyan-ganyan, nagturo niyan, yung seminar na yan, kung sino yan, ma-attend ba ako dyan, mapapabuti ba ako dyan. Sanayin mo yung sarili mo, ang Holy Spirit na maglilid sa'yo. Kaya balik tayo sa sagot ni Pastor John kahapon na, Friday pala, sabi niya, ganito lang yan. Sanayin mo lang yung basa ka lang ng basa ng Bible, and then saka ka ililid ng Holy Spirit doon sa tama. Medyo simple explanation, pero actually totoo yun. At malalaman mo na lang na totoo yun pag ginawa mo na. Yun ang totoo. Ganun din dito. Kung natin, hindi kayo masyado nakikinig or bago pa lang kayo. Talagang bago pa lang kayo. May mga banggit ako din parang mali yun, Kasi ang narinig mo yung philosophy na nasa libutan. Ano sabi dun sa yan, yung mga families na banggit natin nung kanina ata, di ba? Kanina umaga. Dapat yung mga babae, may sarili kayong buhay, kayo sunod na sunod sa asawa nyo. Dapat kayo yung yan. Ganun yung philosophy ngayon. Pantay lang tayo. At yung asawa mo, magpaalam ka muna bago kayo May ganun turo ngayon kahit sa Baptist. Natindihan nyo ba yun? Pag kayo ng asawa mo, hindi pwede. May ganun. Samantalang sabi sa Bible, hindi niya pag-aari yung katawan niya. May pag-aari dyan yung asawa niya. Sino kayo tama dun? Masasabi mo yung pag alam mo yung Bible na na-orient ka na sa preaching. Noong una, weird ang dating sa'yo, pero ngayon, nakita mo na, tama na. Later, magiging weird sa'yo yung mali na. So, kaya basa ka ng basa Bible. Paniwalaan mo, ano yung nasulat sa Bible. Pag may nag-oppose sa Bible, naturo ng kasino, sila yung mali. Kaya simple rule dyan. Okay? So, ngayon, paano ka malilid ng Holy Spirit? Yun. Kailangan may material ka din, nagbasa ka din. And then, yan. Actually, kaya nga kay Ate May kanina. Sabagay, parang sinabi niya na dati yun, pero hindi ko alam na pumirma kayo. So, mga ganyan, pwede kayong magtanong. Ngayon, lalo yan, mag-aasawa kayo. Baka may mga sa'yo. Hindi man lang kayo nagsasabi. Yan, sa April 1 to 3. May mamimit kayo dyan, may maririnig kayo. Hindi pwedeng hindi. So, sana nakahanda na. Kung di man, talang di mo lang gagawin mo, baka pwede ka magtanong. Tanong muna. Amen. Sa bagay ni Pastor Pado, wala naman ang alam na niyan. Ang ka lang dyan, yung Baptist daw si Jesus. Yun yung medyo controversial sa kanya. Ganon din si Laurena. Ganon yun. Medyo, iba naman, Baptist Day. Ano naman yan? Sabi ni Joshua, ando sa bawal yung lalaking So, magtanong muna kayo, baka din yun ako yung context. Okay? So, pati yan So, pastor nyo, konsensya nyo, and then, Bible. Doon ka malilid ng Holy Spirit. Ngayon, yung balik tayo sa gusto ko sabihin talaga kanina. Sorry. Tapos tayo. Kasi ang pinaka mas malapit na context nito, hindi lang yung Spirit yung parang wind. Ang actually parang wind dyan, yung born of the Spirit. Ikaw yun. Kaya, wag mo, nakikinig ba kayo? Patapos tayo. Huwag kang aasa. Lalo na itong mga, especially mga bata. Huwag mo expect na lahat ng edad mo, maintindihan ka.
Ito mo yun, kasi hindi sila ligtas, hindi sila nililid ng Holy Spirit pa. Okay? Eh, lahat sila gustong mag-party. Eh, lahat sila gusto sa baklay. Ba't ako parang hindi? Sinong weird ngayon? Parang ikaw, di ba? Kasi ikaw yung nahuhuli. Pero parang. Pero again, ano sinasabi ng Bible? So, wag mo ikakahiya kung saan ka nililid ng Diyos. Never. Okay? Ay, pag Sunday, wala silang pakialam mo kasi wala silang schedule. Tayo meron. Parang talo ako dun, ah. Oh, wala lang sa kanila. May nagsalita ng basta, natawa pa sila. Wala lang. Hindi sila nililid ng Holy Spirit, eh. Ang tanong, ikaw, nililid ka ba? Parang hindi rin, basta, eh. Meron din leading na mas malakas, yung iba hindi. Kasi nga parang naalala nyo yung ano, kung sino yung pinapakain mo, yun ang lalakas. Okay? Illustration sa old man tsaka sa new man. Naalala nyo pa yun. Nagigera yan, so pakainin mo yung spirit. Okay, so yun na muna tayo. So yun lang gusto ko sabihin doon. Scripted ba? Hindi dapat. May mga bagay ito, script na to eh. Script. So ngayon, pero bandang huli, parang wind ka na, parang walang direction, parang. Eh, pag spirit ng Diyos na naglilid sa'yo, spirit-led ka ang tawag doon. Pag na-wildohan sila sa'yo, kasi spirit-led kasi ako eh. Siguro ito yung tama ah. Siguro yung tama. Kasi minsan may mga gumagamit na scripture na ano eh. Ay, by grace na tayo, hindi na tayo legalistic. Minsan tama, minsan mali. Okay? So anyway, so are you led by the Spirit? Magbasa ka, mag-pray, sundin mo lagi ang Panginoon sa buhay mo. Yun ang literal na Spirit-led. Okay, let's pray, Lord. Masalamat po, Lord, sa inyong mga salita. I pray na kayo po. Lalo na sa soul winning, Panginoon, bago makalimutan. Dahil ang soul winning is a spiritual activity. Una, nag-pray kami. But pag ina-execute na namin yung Panginoon, magpalid kami sa inyo. Magpalid kami sa inyo, Panginoon. Gabayin nyo kami, navigate, Panginoon. Obviously, iba yung tao. Doon ang profile namin yan. Minsan talagang iba. So, I pray na tulungan yung bawat sa Panginoon. Kami scripted lang dito, pero yung mga level of instruction kayo na pwede namin sundan, dapat. So, I pray na matindihan namin yung pagkakaiba. So, yun lang po, Lord. Kayo mag-ingat sa bawat isa. I pray for Pastor Lito, Lord. Again, sa aming kalagayan, then sa aming mga activities. Pastor Gino, sana nagkaroon sila kliyente doon. Then, Pastor Cardi, sa anong schedule namin doon, kung kailan. Encourage sila, Panginoon, dito sa amin. Yung malakas ang bawat isa. Yung mga tutunan namin, Panginoon, minsan hindi madali. Paano maninindigan sa pananampalataya. But anyway, tuwan niyo po kami. Ang po, Lord, kayo malalati. In Jesus' name we pray. Amen.